Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay marami kasing nagtatanong kung ano nga po ba ang mangayaw or pangayaw. At ipapaliwanag ko rin po sa inyo ngayon kung bakit hindi maipakulong yung nagtanan kay Ninita. So panoorin niyo po sa video na ito hanggang dulo mga kababayan at para malaman niyo po. At ma-explain ko rin kung bakit, no? Kasi yung tribo namin kasi may sinusunod din na ano. So ano nga ba ang dapat kong iunang i-explain sa inyo mga kababayan? So ilalive ko sana to kaso lang po ay mahina po ang signal dito sa amin. Kaya naisipan ko na i-video na lang. At para ma-explain ko rin po sa inyo ng maayos. So ang una-una pong i-explain ko sa inyo mga kababayan ay ang ano nga ba? So ang iuna kong i-explain sa inyo ay ang pangayaw. Pangayaw or mangayaw. Iwan ko po mga kababayan kung sa amin lang po na tribo yung mayroong ganun na. So ang pangayaw po kasi mga kababayan ay ito ay isang paghihiganti, no? Or ang iyong tauhan ay may kasalanan na nagawa sa kapwa tribo na ata manubo. Okay. So ang mangayaw po mga kababayan, ito po ay napakadelikado kasi buhay po ang nawawala nito. Kahit pumapatay po sila, yun po ang pangayaw or mangayaw. Okay, so bibigyan ko kayo ng example. Kunyari yung babae, yung babae may asawa na. Tapos may isang lalaki na tinanan yung babae na may asawa. So ang mangyayari ngayon mga kababayan, hihingi ng tawag nun, kalimutan ko na. Kagaya nung kay Mylene, no? Na nagbigay si Sir Paul. Ano nga bang tawag nun? Kalimutan ko na po. Yung ano nga bang tawag nun? Kumbaga sa Bisaya, sa vlog or yung duri nga pala, yung duri. Ay, duri ba yun? Basta hayop na hihingi yung mga kamag-anak ng asawa ng babae or yung lalaki na asawa ng babae, hihingi doon sa nagtanan na lalaki. Hihingi sila doon, hayop ba or iwan ko kung ano yung gusto nilang hingiin. Tapos kapag hindi kapag hindi naibigay ng lalaki yung gustong hingin ng asawa ng babae, so ang mangyayari ngayon ay magmangayaw po sila. So doon na po magsisimula ang mangayaw or pangayaw. Marami din po kasing dahilan kung bakit magmamangayaw. May iba na pinatay yung kanilang tauhan. Tapos yung kamag-anak nung pinatay ay maghihiganti doon sa pumatay. So ang gagawin po ngayon ng mga kamag-anak ng lalaki na pinatay, or may iba kasi marami sila, yung iba sinusulo nila. Ang pupunta po sila doon sa bundok, doon sa pinakatuktok ng bundok. Pupunta sila doon para may ialay sila doon at mananampalataya, ganun. Mananampalataya sila na yung nakasala ay mapapatay nila. At itong mangayaw din po mga kababayan ay sobrang napakadelikado talaga kasi kahit na may buhay na makikita diyan sa daan,
Kumbaga yung basta makita nila na madadaanan nila na may buhay, papatayin niya nila mga kababayan. Hayop man, papatayin niya nila kasi anong tawag nun? Kumbaga mawawala yung bisa na pinagdasalan nila doon sa bundok. At yun yung dahilan na hindi nila mapapatay yung target nila, yung mismong pumatay. Nagkatotoo yung hinihiling nila, yung mismong tao talaga na pumatay, yun talaga ang mapupuntahan nila. Maraming pagkakasala na pwedeng mag-declare sila ng mangayaw. So dito na po tayo kay anong pangalan nun? Si Ariel, no? Balik tayo dito. Kung bakit hindi makulong si Ariel. Hindi pwedeng ipakulong kaagad. Dito kasi sa amin mga kababayan, sa tribo namin, idadaan mo na sa dato. Kung hindi nakakayanin ng dato, so doon na mismo, yung dato na mismo yung magsasabi na ipakulong sa pulis, no? May proseso pa kasi sa amin mga kababayan. Kumbaga sa isang barangay po, pasaway doon sa isang sitio, tapos ayaw talagang hindi na kayang i-handle nung sa sitio leader o purok leader. So yung sitio leader at purok leader naman po yung pupunta doon sa barangay na magpatulong. Ang problema po kasi mga kababayan, kapag ipapadakip si Ariel, ipapadakip ni Nanay Lorna, so ang mangyayari po kasi mga kababayan, ang ingay ng motor. Sorry po mga kababayan, maingay po kasi yung motor. Tabing kalsada lang po kasi dito sa amin. Ang mangyayari po kasi nun mga kababayan ay yung mga kamag-anak ni Ariel, kumbaga gaganti po, no? Kasi siyempre yung tao kanila, no? At siyempre dato din yung kanyang ama, o kahit dato yun, pero yung ibang kamag-anak niya, kumbaga papayag yung papa ni Ariel na ipakulong, pero yung ibang kamag-anak niya ni ayaw pumayag. So ang mangyayari, malaking gulo po talaga mga kababayan. So mabubuo na po talaga yung magmangayaw sila. So ang dihado ngayon yung sila Nanay Lorna. Kaya mahirap po kasi sa tribo namin mga kababayan. Pero minsan naman po talaga hindi na po kagaya nung una mga kababayan. Kumbaga marami pa yung magmangayaw. May ano na rin po kasi ngayon mga kababayan, yung kumbaga nakasakay na po sa new generation ngayon. Pero yung iba talaga po mga kababayan ay yung kumbaga nung tinuro ng mga ninuno namin, dinadala pa rin nila ngayon. Kaya ano na lang din po, kumbaga para safety na rin po, no? Kaya hindi po talaga basta-basta na direktang ipadampot ng pulis. Although ano naman po mga kababayan, pero yun talaga yung iniiwasan, no? Na mangyayari yung magpangayaw or mangayaw. At saka wala ding pili yung mga yung kahit bata, kahit kahit kapapanganak lang, yung sanggol. Kaya minsan po mga kababayan, lumalaki talaga yan pag nangyayari yung mangayaw. Kasi kapag yung mangayaw, napatay nila yung hindi nagkasala,
kumbaga ibang tao yung napatay nila, na ano nila, napatay. So yung kamag-anak din nung napatay, so gaganti naman po sila, no? Gaganti sila, tapos ano na po, mas marami na po sila, no? Kasi mas marami na po sila nalulusob kasi isang baryo na po yung lulusubin nila. Kumbaga yung isang baryo, doon yung ano nagkasala. So yung isang baryo na yan, yun yung lulusubin nila. Sobrang napakadelikado po talaga ng mangyayaw. Kaya yung nangyayari po mga kababayan, kung napanood niyo po doon sa video ni Sir Paul, nung may nakapagturo na lalaki, kung saan naroroon si Ariel. Alam niya kasi yung nagawa ng kanyang anak, kaya nag-expect na talaga siya na may mangyayari na ganun. Pero salute lang din po ako kay Nanay Lorna kasi kumbaga yung mga panahon ng mga ninuno namin ay hindi na po niya dinala, no? Kumbaga idadaan na lang niya sa pakiusap, sa usapan, or babawiin lang yung kanyang anak. Pero minsan hindi talaga natin maiiwasan yung galit at puot. Kasi si ano na lang talaga yung inaasahan talaga ni Nanay Lorna, na gusto niyang makapagtapos, no? Para kahit papaano maiahon yung ano, kanilang buhay. Kumbaga para matulungan ni Nita ang kanyang sarili. Pero ganun talaga yung ano, buhay natin sa mundo. Hindi talaga natin maiwasan yung mga problema. So yun lang po muna sa video na ito mga kababayan, no? At sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. At kung ano nga ba yung pangayaw. At in-explain ko rin po mga kababayan, no, kung ano ang posibleng mangyayari kapag ipadampot agad si Ariel sa mga pulis. Kaya dito lang po muna mga kababayan ang ating video na ito. So sana po nagustuhan nyo at nagka-idea po kayo kung bakit ganun po, iniwasan lang po talaga. At maraming salamat din po mga kababayan, no, sa mga new subscriber, sa mga viewers, sa mga naga-suporta sa aking sa aking vlog, at sa buong PB team sa nagasubaybay. Maraming salamat po. At sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa mga video ng PB team, lalong-lalo na po kay Sir Paul, maraming salamat po. At sa hindi rin po pag-i-skip ng ads sa aking video, maraming salamat po. At malaking tulong na rin po yan para sa aming mga kababayan, para kahit paano ay kumbaga pupunta sa isang mission, no? Sobrang napakahirap din po kasi mga kababayan, no? Akala ko kasi nung una na napakasimple lang, no? Wala kang ginagawa, pero mas lalong mahirap pala mga kababayan. Pupunta sa bundok, lalo na kapag sa mga nakikita nyo po sa video ni Sir Paul na may mga pangyayari na hindi natin mga inaasahan. So, sobrang napakahirap po mga kababayan. So yun lang po. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.